sikat na matinee idol nung 90s, na may restaurant na na-awardan na Michelin Bib Gourmand. I-try na natin! Yung very simple na hito, sinamahan ng crab paste, sinamahan ng coconut sauce, sinamahan ng latek. Mama-mind blown ka eh. Kita nyo pa lang, lutong na, oh. Diba? Lutong. Grabe lutong. Super excited na ako matry ang mga ito, kaya naman ano pang hinahantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may BGC kasi meron na naman tayong idadagdag sa ating series ng mga restaurant owned by celebrities. So ngayon, excited ako kasi matagal ko nang nakikita to at nakasama to sa Michelin Bib Gourmand ng 2026 ha. So kaya curious ako. Syempre pag sinabi mong Michelin yan, dapat masarap yan. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin. Let's go! Hi, ma'am sir. Here's your rib leg cochinillo. Purple po, hot plate po siya. Baka mapasok. Marinated po in a blend of 12 herbs and spices. Slowly roasted po for almost 3 hours. Then, to complement your kochi, Marvin crafted 3 sauces. This one is the garlic too, the red bell pepper sauce, and the last one is the kamyas marmalade po. Mas masarap po siya pag imimix natin silang tatlo all together with our cochinillo. Then, in additional flavors po, this one is what we call tultul salt. This one is made from dried coconut milk. Then, discovered po siya ni Sir Marvin nung nag-travel siya sa Guimaras. Yes po. So, eto na guys. Finally, dumating na yung mga in-order natin. Ang dami nating in-order. Ilan ba to? 7 dishes. So, huwag na natin patagalin pa. Isa-isahin na natin. So, unang-una, ito yung kung tawagin nilang palabok choka na 548 pesos. Grabe, no? May squid ink pang kasama. Then, ito naman yung Dumaguete Express nila na 788 pesos. And of course, yung kanilang bestseller, itong Kochi Rib and Leg na 5,488. So, good for 3 to 4 packs siya. So, may choices kayo kung anong gusto nyong piliin. Pwedeng one whole. Kagaya nito, rib and leg. Meron din silang may head and... Basta may choices. Pwedeng half din. Then, ito naman yung seafood rice na 898 pesos. Then, ito naman, grabe yung presentation. Kung tawagin nila to, escabeche. Ito, 600 grams to, 3,488. Presentation pa lang, grabe, di ba? Then, ito naman yung kung tawagin nila salted egg crab noodles na 500 grams, 2,880 pesos. Ang laki din at ang dami. Last but not the least, ito naman yung kung tawagin nilang nilatek na crispy hito na 688 pesos. Mga very unique na mga dishes tong in-order natin. Kaya excited na ako matry.
Okay, so wag na tayong lumayo pa. Ito na i-try natin kung ano yung malapit sa atin. So, itong escabeche. So, itong gamit nila dito, lapu-lapu. Tapos, meron silang, ayan, nakalagay dito, sweet tomato sauce. So, one of their best sellers. Tapos, kung mapapansin nyo, dito sa kanilang menu, walang price. Yan o, escabeche, walang price. Kasi nga daw, depende sa grams na available during that day kung kailan kayo kakain. So, try na natin. Parang nakakaanong guluhin, di ba? Malaki rin pala to, no? Malalaki rin pala yung cut. So, ito, parang nakakatakot guluhin para hindi masira. So, yan. Parang crispy, no? Pagka ginanon mo. Try na natin. So, let's go. Laki ng slice din nila. Mm. Mm! Crunchy pa rin, ha? May part na malambot, may part na crunchy pa rin. Kahit yung balat, eh. So, marami siyang laman. Gusto kong part dito yung, kinamay ko na guys, yung balat. So, yan, oh. Kagat natin ulit, ha. Tanggalin na nga natin yung balat. Yun. In fairness, crunchy pa rin siya kahit ang tagal natin bago nakatikim kasi ang dami pa natin sinut. Alam nyo naman pag vlogger, ganun talaga. Sige, namnamin muna natin bago tayo mag-explain kung anong lasa niya. Ngayon, gusto ko muna siya isawsaw. So, ngayon, sawsaw natin. Yan. Nataypan ko naman yung pinaka-sauce niya. Very sticky. Ayan, nagdodrip. Oopsie. Hindi ko alam kung rinig nyo, pero may crunch pa rin siyang mabibigay na texture sa inyo. So, crispy pa rin talaga siya. Yung lasa niya, hindi siya yung Chinese style na sweet and sour, ha? Hindi ganon. So, ito more on, nangingibabaw yung soy sauce na may tamis. So, very similar ng konti dun sa sweet and sour ng Chinese. Tsaka, kulay na rin. Malalaman mo naman pagka sa kulay, eh. Mas ma-brown siya compared sa Chinese style na orangey. Okay. So, yun, presentation-wise, lasa, okay to pagka may mga business meeting ka. Tsaka, or kahit family. Di ba? Pero siguro kung date kayo, dalawa lang kayo, pwede na rin kung gusto nyo matry. Pero more on, mas maganda siya pang maraming tao. Since, yun nga, yung price din niya. Pero for the lasa, ako nagustuhan ko siya. So ngayon, move on tayo. So ngayon naman, dito tayo sa Nilatek na crispy hito. Tikman natin to kasi very unique nung kanyang bukod sa pangalan, itsura, presentation. So yan, ang ganda ng presentation. Parang ayokong hiwain. Tingnan natin. Parang ayokong guluhin. Oh. So konti lang muna yung kunin natin. Sige, sama na natin yung balat. Ang makikita nyo dito guys, crab paste tong orange. Yan. Tingnan nyo naman kung bakit siya unique. Kasi imagine niyo hito siya, tapos pinalibutan ng crab paste, nag-garnish ng mga, ayan, makikita nyo, yung garnish niya, latek. Yan yung latek niya, di ba? May coconut sauce pa na nakahalo dyan. So ngayon, malalaman natin. Yan, sige, tikman na natin. Kulay pa lang eh. Let's go. Galing ah. Ito masarap to. Masasabi ko na para sa isang hito, hindi ko ma-expect na may ganitong, na pwede siyang i-level up ng ganito. Tsaka yung latek na parang para sa dessert lang, pwede rin pala i-incorporate sa mga ulam. Imagine niyo na lang guys yung very simple na isda, hito, na pinrito, sinamahan ng crab paste, sinamahan ng coconut sauce, sinamahan ng latek. Mama-mind blown ka eh. So, yung dating niya, para siyang fine dining yung datingan niya. And lasa, yeah, very social, na hindi mo alam mali-level up, kaya palang i-level up ng ganun yung hito. Alam mo lang prito eh, di ba? Galing at bagay, sobrang bagay. Ito, panalo tong sauce na to. Actually, kung hito lang, as is eh, di ba? Samahan natin ng, ito, dahil may kangkong siya, ano, grabe yung sauce, oh. Kahit yung laman na lang, ayan, oh.
Samahan natin, oh. Grabe. Hindi ko alam na kayang i-level up ng ganito yung hito. Kasi syempre, ako, paborito ko hito, ah. So anyway, amazed ako. Dalawa pa lang natatry natin kung saan tayo dinadala yung mga lasa niya. Let's go. Siguro, sa dalawang tinry natin, masarap yung escabeche. Pero siguro dahil medyo similar to sweet and sour na siya ng Chinese style, masarap siya pero familiar na yung taste niya. Hindi kagaya nito na parang, wow, pwede pala yun para sa isang hito. Dito ako nagulat, panibagong lasa. So ito, hindi natin palalagpasin to. Kailangan pa-try natin kay Carter ngayon to. So tingnan natin yung kanyang masasabi. Dahil sa ganda ng kulay nito, kailangan matry natin agad. Hindi ko na mahintay na mamaya pa niya akong papakainin. Try na natin. So yun nga, hito, di ba? Wow, solid yung ano mo ah. Dami mong kinuwang sauce ah. Wow, nasang latik na. Oo, napawaw ka Nasang rin ah. latik Pati ano ang social nung lasa nga. No? Di ba, alam niyo naman, itsura ng hito. Sobrang pangit ng itsura. Hindi siya Pero tignan mo hindi naman. artistahin itsura ng hito. Tapos, hindi mo akalain hito to, di ba? Hindi mo akalain na galing siya sa pangit na isda. Parang pinasosyal, tama si Miss Lynn, pinasosyal yung lasa, yung presentation. Gumanda siya, in short. Gumanda at sumarap. Talagang sumarap. Well, in reality, masarap talaga si hito. Kasi manamis-namis ang hito tapos malaman. Pero yung sauce nito, grabe. Yes. Grabe itong sauce. I agree. Ang hirap i-explain. Pero lasang latik, very creamy, very social yung itsura, di ba? I think dapat tawag nila sa dish na to, pinasosyal na hito. Diba? Hindi yung original na tawag. Kasi totoong pinasosyal. Kasi hito itsura nun, parang sa karinderya mo lang siya, sa karinderya lang bagay yung itsura ng hito. Ito, Michelin to. Wow, Excuse me yeah. guys, Michelin to. Grabe, no? Sarap sa rice nitong ano? Oo, yes. sauce na to? Yung sauce, grabe. Lord. Simpleng dish na pabongga. Na-elevate ng gusto. Winner to. Must try. So ngayon, nasa Negra Seafood Rice na tayo. Yan, makikita natin. May mga iba't ibang seafood. May mussels, shrimp, and squid, calamares. Ngayon, squeeze muna tayo ng lemon para full experience na yung ano natin. Yun. Alright. Mussels. Mantika pa. Sabayan natin ng rice. Oopsie! O, di ba? Ang laki ng subo natin. Bawasan natin. Baka malaglag. Yan. So, unahin natin yung mussels. Let's go. Lasang-lasa ko yung squid ink doon ah. Wow. Dito, familiar na ako dito sa lasa. So, kumbaga, masarap siya. No question asked na kung may kailangan improve, wala. Masarap. Familiar lang ako sa lasa. Alam kong ito na yung lasa niya talaga. Ngayon, try naman natin with calamares. Ngayon, sa calamares, actually, pwede pa natin lagyan ng lemon eh. Yun. Para magkaroon ng citrusy. Kasi strong yung lasa nung dahil sa squid eh. Sarap. Nagkaroon ng ano. Maging zesty siya. May bell pepper, oh. So, kaya kailangan generous amount of lemon. Squeeze kayo. Masarap siya ng may pagka-zesty-zesty siya habang kinakain mo. Pero again, sabi ko sa inyo kanina, hindi ako nagulat sa lasa niya kasi familiar na ako sa lasa. Pero again, masarap. Good to order pa rin. So, bago tayo tumikim ng ibang dish pa na in-order natin, konting kwentuhan naman about this kochi sa BGC ni Marvin Agustin. So, itong kochi pala guys, pandemic baby rin pala to. Meaning, nag-start to sa garahe ni Marvin during the pandemic. Hanggang sa, ayun na, ginawa ng restaurant dito, na-build na dito sa BGC. Ang kwento ni Marvin, 2014, sabi, nagpunta si Marvin Agustin sa Madrid
Tapos, nakatim siya ng kutsinilyo doon. The rest is history. Ayan na. Kaya kochi kasi dinala niya na yung kochi dito. Para naging practice siguro niya yung pandemic. Na nagluluto-luto siya sa garage niya hanggang ito. Eventually, na perfect niya. Boom! Ito na. Restaurant. Kochi. At ngayon, napili siya as Michelin Bibgerman taong 2026. Ang galing, di ba? Ang layo ng narating ng isang simpleng nag-travel lang. Tapos nagkaroon ng idea, nagustuhan yung lasa, pinractice, dahil nasa puso niya talaga ang pagluluto ever since bata pa siya. So sa Spain pala galing yung cochinillo, no? So tikman na natin itong Dumaguete Express. So kagaya kanina, may mussels, shrimp, crablets. May nakita ko may mga baby squid. So unahin natin yung crablet. Pero dapat, I think, isasawsaw natin to. So yan. Yan, sawsaw natin. Dumaguete Express. Crunchy pa rin. Hindi ko lang alam kung rinig nyo. So may slight kick na siya ng anghang. Parang Bicol Express na Bicol Express yung lasa niya. Ito, ginawa lang seafood instead of pork. So pwede rin pala. Try natin with mussels. So ayan, mas nag-swimming siya sa... Yun, oo. Solid to. Isang solid na subo yun. Ang sarap ng sauce. I think this one is bagay with white rice. Kung papapakin mo, pwede rin naman. May enjoy mo pa rin. Masarap pa rin naman siya kahit papak. Para may pang balance out lang. Sayang yung sauce eh. 'Di ba? Para ma-maximize mo yung sarap ng sauce. Ngayon, so yan. Tikman naman natin yung kanilang baby squid. So I guess, same pa rin naman ang lasa. So ito, masarap siya. Hindi na ako nagulat sa lasa kasi alam naman natin yung lasa ng Bicol Express eh. Kuwang-kuha niya yung lasa ng Bicol Express. Ang naging twist na nito is seafood yung ginamit, hindi pork. Yung usual na nakasanayan natin na pork yung ginagamit sa isang Bicol Express. Sarap din to, good to try din. Can't go wrong. Ikaw ba naman, mapili ka sa isang Michelin, maging selected ka sa Michelin Bibgerman, hindi masarap, diba? I'm sure naman, na nasuri ng bongga tong restaurant bago ka mapili as Michelin Bibgerman. Wala pa kami natikman, or ako personally, wala pa ako natikman sa mga tinikman natin ngayon na hindi ko nagustuhan. So dito naman tayo sa palabok choka nila na feel ko ito may twist tayo na malalasahan dito. Kasi modern Filipino eh. May kasama pang ego. So ngayon, set aside muna natin tong mga, parang ayokong guluhin kasi. Set aside muna natin para maano natin. Yun, no? Set aside para may squid ink pa. Dito ako excited. Tingnan naman natin, ha? Ayan. Uy, grabe. Umuusok pa. Woo! Good luck kung mapaso tayo, di ba? So, sabi nila dito, di ba, typical na palabok sa ating mga Pilipino is tinapa. Tinapa yung halo ng sauce or hipon. Sa kanila dito, yung palabok sauce nila, cochinillo yung gamit. Cochinillo meat na boneless. Pero, syempre, huwag kayong umasa na parang maraming meat ng ha. So, sauce pa rin siya. Siguro may mga makakasama lang konti na meat. Pero that's kochi. Ayan, kita nyo naman, ayan So instead of tinapa or ano yung gamit sa sauce, shrimp, cochinillo yung kanila. So ngayon ikot ko para hindi naman messy. Chaser natin yung shrimp. Feel ko ang laki pa nga rin ito eh. Kaya sige, kagatin na lang natin init na to. Let's go. Sabayan na natin ng shrimp. Mamaya na ako magsasalita. Susundan ko muna ng isang subo. Sabayan natin ng itlog. Kukuha pa ako ng isa para fully natin maintindihan yung lasa niya.
Ito, dito mararamdaman mo yung pagka-modern style niya. So ngayon, pagdating sa lasa niya, paano ba masabi? Hirap explain kasi for me, hinahanap ko yung lasa nung alat. Kasi di ba pagka kumain ka ng palabok, automatic may alat ng tinapa. Basta overall, may kakaiba siyang alat. So ito, since pork yung gamit, which is yung cochinillo, completely nag-iba yung pananaw ko sa palabok. Pwede rin pala siya maging saktong lasa lang. Kasi normally pagka palabok, okay, maalat lagi, sobrang lasa niya. So pwede siyang parang maging okay, balance lang. Tapos may shrimp ka pa, may egg ka pa, na pambalanse lalo ng alat. So overall, ito nagustuhan ko to. Tapos may squid ink pa, very unique. So kung ikaw hindi ka mahilig sa maalat, ayaw mo ng maalat, pero nagkikreate ka something palabok, pwede mo order ito. Nagustuhan ko siya. Ang ganda rin ng presentation. Siguro mas maganda pag sabay-sabayin nyo para sabay-sabayin nyo yung egg, shrimp, pati yung noodles. Completely different siya sa palabok na nakasanayan ng mga Pilipino. Kung hinahanap mo yung alat ng palabok, wala dito yun. Ito is completely balanse. Saktong-sakto yung lasa niya. Perfect combination yung mga kasama na may egg, may shrimp. So, nandito na tayo ngayon sa ating parang main event. Kasi syempre, di ba, kaya nga ang pangalan ng restaurant is Kochi. Yan yung bida, Cochinillo. Pero hindi tayo nag-isang buo So, ito lang is, hindi natin alam kung ilang grams to, basta ito yung rib and leg. So, bago natin simulang kainin to, since mainit pa siya, pag-usapan muna natin si Marvin Agustin, ang sikat na matinee idol nung 90s. Diba? I'm sure ako maraming beses ko siyang napanood. Gusto ko yung tambalan nila ni Julina Magdangal. Kasi idol ko dati si Julina Magdangal. Dahil sa mga buhok-buhok. Pag-usapan natin yung buhay ni Marvin Agustin. Imagine, 16 years old siya. Bukod sa nag-aaral siya, nag-work siya sa isang restaurant. So, halo-halo, naikot niya kumbaga yung role niya sa isang restaurant na inikot niya. Pagiging waiter, bartender, nagka-share din siya. Rin siya, marketing din. Imagine guys, at the age of 16 years old, kabisado niya na kung paano magpatakbo or kung anong ginagawa sa isang restaurant. At di ba, kung maglo-look back siya sa younger years niya, yun pala yung sign na kaya ngayon, ang dami niyang restaurant. Ma-amaze ka rin no? Bata pa lang siya, nagpaparamdam na sa kanya na ito yung magiging in the future, di ba? Dahil siguro sa hilig na rin niya sa food, kasi I guess, chef din siya. Tapos, ito pa, isa pang kwento kay Marvin Agustin. Kasi yung 16 years old siya, so habang nag-work siya dun sa restaurant na yun, dun din siya na-scoutan na mag-artista. Pero sabi, dinecline niya. So, hindi siya umuuna kasi priority niya yung pag-aaral tsaka yung pagtatrabaho dun sa restaurant. Pero later on, inaccept na rin daw niya. So, yun yung nagkaroon siya ng break sa gimmick. So, yun na yun. Hanggang sa nagsunod-sunod, naging collab team niya na si Jolina. Galing din yung story, no? So, imagine niyo, dun ako na-amaze Work siya sa restaurant before, naikot niya lahat ng trabaho dun. Natuto siya, kahit sa marketing. Tingnan niyo naman, up to now, bit-bit niya. No wonder kaya successful siya sa pagiging businessman or entrep sa napakaraming restaurant. Dahil may background siya at alam niya na yung ginagawa niya. Chef din siya, may alam siya sa food. So ngayon, pwede na natin i-try to. Huwag na natin patagalin pa. Okay. So ngayon, ayan, malutong pa. Hindi natin pwede palagpasin to kasi yun yung bida sa kanilang restaurant. Kita nyo pa lang, lutong na. Diba? Lutong. Grabe, lutong. So, balatan natin mainit-init pa. Yun, So, sabi nila dito, so minarinate daw to sa 12 na iba't ibang klaseng herb and spices. So, sabi, slowly roasted din daw to for 3 hours. So, kaya ayan. Tikman muna natin ng walang sauce kasi meron siyang 3 na special sauce. Kaya ito yung main event Sarap niya. Meron siyang kakaibang lasa. Lasa mo, yung iba't ibang spices na ginamit dito. Actually, makikita mo yun sa katas dito na kapaligid Sobrang lutong. Actually, kahit hindi mo pa init to, malutong pa rin siya.
So, natikman na natin siya ng walang sauce. Ngayon, tikman naman natin isa-isa yung sauce nila. So, ito muna. Okay. Konti lang muna. Okay? Tikman na natin. May pagka-sweet sauce siya. Bagay rin naman. Ngayon, lagay tayo dito. Para hindi masira yung sauce, syempre. Oh! Ito, masarap. Type ko to. So, ngayon, kuha tayo ng, feel ko ito yung spicy. May mga kanya-kanyang personality yung sauce. Pero sa kanilang tatlo, ang pinaka nagustuhan ko itong white. Okay, so ngayon, mix natin kasi perfect daw siyang i-mix all together. So, yan. Tigda dalawa. Ito type ko tong white eh. So, ito yung damihan natin. Yun, ito isa lang. So, mix natin. Tama ba yung timpla? Kamyas. Okay. Kamyas yung bits niya. Samahan daw ng ganito. Yan, okay. Magkakaalaman ngayon. Okay? So, ngayon, kumuha tayo ng another balat. Yan. Ito na yung mix ng sauce, ha? Let's go. Oo nga. Mas masarap na halo-halo yung sauce. Galing, no? Paano naisip to? So, nagustuhan ko yung lasa niya, ha? Ang galing lang din talaga ni Marvin, ano? Kasi, imagine mo, yung mga sauce na to, naisip niya pa. Kaya naman, sa mga kakain dito, worth it siyang matry. Kasi hindi siya yung typical na parang, okay, makakain mo sa ibang restaurant. May sarili silang special sauce na curated mismo ni Marvin. Actually, kanina happy na ako na isa-isang tinikman yung sauce. Pero pag mix nga siya, mas bagay. Okay, so sama natin yung kamyas. Marmalade. O, lagyan natin konti pa ano. Yun, o. Oopsie! Sarap din ito, ah. No wonder kaya ganun yung price niya. Kasi makukuha mo naman, kasi from yung process, yung timpla, kung saan galing, yung effort, di ba? Nagustuhan ko naman siya. Meron pa tayong last na itatry, oh. So last but not the least, etong salted egg crab noodles. Ang hirap guluhin, ang ganda ng presentation. So tanggalin muna natin yung pinaka-shell niya. Urong na natin to. Oy, grabe. Parang kailangan sinisimot to, ah. So, tignan nyo naman guys, ha. Sabay-sabay natin tignan, ha. Uy, ang dami pa niya sa loob. Oh my gosh. Set aside. Oy, grabe. Yung katas pa lang sa daliri ko yung natikman ko. Wow. So, pili tayo. Ito. So, yan yung mga kanilang galamay. Wow! Parang overloaded sa salted egg to. Tapos may noodles. Yan, oh. Ito na lang. Mukhang hindi tayo pahihirapan na itong side na to. Mainit-init pa. Kahit hindi na natin i-crack kasi nandito yung shell. Ito, pwede na to. Okay, let's go. Wow! Parang ang daming salted egg nun. Hindi tinipid. Tapos buttery. Wow. Ngayon ko lang nakita na pwedeng i-combine yung crab
with noodles na ganito. Actually, nakita ko to kay Marvin mismo eh. So ngayon, kagat ulit tayo. Kasi baka nakalimutan natin yung lasa. Sabayin natin, grabe. Sobrang creamy. Oh, wow. Ang sarap nito. Siguro, ang pinaka iisipin mo na lang dito is yung pagiging oily niya. Pero yung oily niya, butter eh. So, good fat yan. Hindi ka naman magigilty dyan. Good fat pa rin yan kasi butter yung gamit nila. And quality yung gamit nilang butter. Ako, imamunch ko pa rin to. So, love, ikaw, anong masasabi mo? Tapos na tayo kumain, ang dami nating in-order din. Dami, 7 dishes. Tapos, yung best of the best pa nung nasa menu nila. Oo. Hindi kailangan palagpasin kasi syempre Michelin Bib Gourmand eh. Yeah, diba? tsaka Marvin Agustin eh, di ba? Siya yung, nabasa ko sa Google na, siya yung kauna-unahang artista na naging super successful pagdating sa food and beverage industry. And sa restaurants. Hindi naman siya nakakagulat kasi ang dami na niyang iba't ibang restaurants na successful. Tama. Siyempre nakaka-curious din, di ba? Kung ano yung mga klase ng food meron siya. So, sa mga natikman mo, kamusta naman? Okay, sa mga natikman ko, napansin ko yung mga sauces na binubuhos nila dun sa mga ordinary food. Yung mga sauce yun nga. niya, yung Yung parang... mga simpleng dish, no, napapawo niya yung dahil sa sauce na naka-incorporate. Wild eh. Parang feel ko lahat yun may touch ni Marvin, di ba? As in, lahat for galing sure. sa mind. Galing sa, niya, sa taste niya. Oo, kasi baby niya nga ito, di ba? Ito yung ginawa niya during pandemic. From garage to ayan, nandito sa BGC na. Oo, diba? nag-click yung sa garage niya, di ba? So, ayan, ito, sa BGC. First branch, BGC. Okay ba? Lupit agad eh, no? Tapos, maganda rin yung pwesto niya dito sa BGC kasi sa tapat mo may park o sa maraming restaurants sa paligid. Tapos medyo residential area siya. So hindi siya yung parang magulo or... So yun, anyway, yung nag-stand out sa akin is yung hito na may sauce. Kasi yung may latek, no? May coconut sauce pa. Tapos, crab paste. Kaya orange siya. Haliging. So yun Yes. dapat, yun nga, para sa akin, dapat tinawag doon, pinasosyal na hito. Kasi talaga eh, ang fancy nung lasa, pati nung texture, presentation, and all. Very fancy. Para sa hito. Hindi mo nga i-expect na hito yun eh, di ba? Kasi, di ba, hito is, hito na prito na basta simple. Pang karinderya. Kaya siguro nakuha siyang Michelin, di ba? Kasi something na ordinary, nagagawa niyang super leveled up na dish. Kaya, syempre, yun, di ba? Hindi yun basta na lang na-invento. Hindi madali. Maraming trial and error. At kung bagay ba sa ganito, ganyan. Maraming palpak bago nakuha yung perfect. I think nag-aral siya ng culinary. Tama ba? Sabi kasi sa Google. Sabi sa Google, lahat to sa Google lang namin nire-research. So, sabi chef din daw siya. So I guess, yes, nag-aral siya. sa menu nila, actually hindi naman super dami yung choices or options sa menu nila. Nakalimutan na nga natin mag-dessert at magde-dessert tayo. Kasi ang daming cakes dyan eh. Hindi pala marami pero mukhang masasarap yung mga cakes sa menu nila. Tikim lang, hindi para mag-indulge. Ako tikim lang. Pero yun nga, hindi na natuloy kasi dami na namin nakain. Tapos, Naubos mo yung hito, naubos mo ko yung sweet and sour lapu-lapu. Ano ba yun natin? Escabeche. Escabeche, yun. Oo, naubos ko yun. Crispy hito tsaka escabeche. Sinimut talaga niya. Ubos. Yeah. Walang take out. Kung worth it puntahan, yes. Sulit naman siya puntahan, lalo na sa mga may budget. Kasi syempre BGC to, hindi pwedeng yung presyo. Price niya medyo... Hindi pwede yung presyo pang Manila, di ba? BGC to eh, ibang level yung... So wag na kayong magulat kung bakit bakit ganito yung price, mataas. Of course, you're in BGC. Oh, diba? tsaka justified naman yan. Sa lasa, yes. Tapos, walang kwento pala, narinig ko, sabi nung staff. Nung natikman niya yung cochinillo sa Spain, ang naging goal niya is dalhin sa Philippines para matikman ng mga Pinoy. Yeah, I guess nag-succeed naman siya. Success naman yung idea niya. Ang mapapansin nyo every table ng kakain,
lahat merong order ng cochinillo. Hindi man one whole, pwedeng yung half or yung kung ano yung ano, pero bawat table may order. Ay, by the way, bago kami umalis, Dumating siya. dumating si Marvin Agustin. Unexpected. Sobrang unexpected. Hindi namin nakalain mamimit namin. Tsaka ang galing din, no? Nakakatuwa kasi every table binibisita niya. Nalapitan niya para kumustahin kung nagustuhan yung food. Very siya, ano ba yun? Oh, Hindi actually, siya- hindi siya yung approach. Siya yung nag-a-approach. Very, Tama. very humble din na guy. Yes, Very humble guy. humble. Palangiti, lagi nakangiti. Tapos, nakakahawa yung... Basta pag... Yung nakakahawa yung smile niya, no? Oh, yung aura niya, very, parang good vibes palagi. Parang hindi siya... Parang wala siyang problema sa buhay. Parang gano'n. Parang hindi siya maraming restaurant na iniisip, no? So, yun nga. Ganda yung vibe. I guess, dahil sa vibe ng owner, kaya yung vibe ng restaurant, very, very... Lahat successful. Mataas yung vibe. Parang yung mga waiters, kita mo, yung mga staff, nakangiti lahat, happy, malumanay magsalita. Very mindful sa mga needs ng mga customers. Pero yun nga, yung lasa naman, lalo na Lasa. yung sauce ng crab. Grabe yung crab, salted egg. Natikman ko yung salted egg. Hindi siya pareho dun sa Singapore style na salted Ang egg. sarap. Kalasa nito is yung salted egg ng Pinas na kinuwang. Basta hindi siya kalasa ng... Kasi sa Singapore, manamis-namis eh. Parang medyo may halo na talagang ibang something yun. Pero ito parang I think from scratch na ginamit talaga yung salted egg. Oo. Tapos ginawa nila into sauce. Good to try. Very good to try. Basta Pero ako, yun, yeah. basta ako overall, nagustuhan ko. Masaya. Overall experience, okay din ako. For me, okay na okay. So yun, basta kailangan marami kayo para masulit nyo yung mga medyo pricey na nasa menu. That's right. All in all, great experience. Lalo na-meet pa namin si Marvin na pinapanood lang namin dati sa Oo. TV, gimmick, yan, nabangan ko yan. So, again guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa main channel namin, subscribe na kayo. Comment lang kayo ng mga gusto nyo i-recommend sa amin. Basta kaya, hindi pa ako nanganganak or kahit after ko manganak, kung kaya, basta comment nyo lang yan. Tinitake note namin yan. And of course, yung sa second channel natin, kung hindi pa kayo nakasubscribe at hindi nyo pa napanood yung 3 videos na in-upload namin doon, punta lang kayo doon. May 3 videos na doon. Lane Bernardo Unfiltered. Filtered. Kung may mga questions ulit kayo sa amin, i-comment nyo lang. Iipunin namin lahat ng questions nyo, whether about love life, Anything love life, goes. business, pag-vlog, content creating, whatever, kahit ano, paniniwala, ganyan, Yes. mindset, health, ano ba yung Right. mga habits namin, para ma-maintain yung figure, di ba? Para, Yan, para sa 4th video, abangan nyo. basta Sa ipunin Unfiltered. namin. Basta Ipunin namin yan. muna. Sa mga nanood ng last video namin dito sa channel, yung sa Escobars, thank you sa support nyo. Sa mga kumain doon, nakatikim, thank you, tsaka bisita kayo kapag di pa kayo nakakatikim. Yun lang. Right. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo. Till our next video. Bye! Na may restaurant na na-awardan ng Michelin Bib Gourmand.